Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang giniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga nagsisimula mangaral si Jesus pagkatapos dakpin si Juan Bautista. Itutuloy ni Jesus ang panawagan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at idagdag niya ang katotohanang malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang linggo ng Biblia. Inianyayahan tayo na umunlad sa ating pananampalataya. Ngayon, nalalapit na tayo sa pagdiriwang ng ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko
sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan, sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang to. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at namamanghuya ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako at nagkaroon po ako ng pagkakataon na magmisa dito. Noong una po ay ako'y nag-aaral pa bilang isang seminarista at ako lamang po ay nagsiserve dito, no? Kaya po ako naririto dahil binisita ko ang aming dating assistant parish priest na si Father Douglas at nagkaroon naman po ako ng pagkakataon na pagmisahin dito sa dambana ng banal na Nazareno. At nagpapasalamat din ako at pumayag si Monsignor Ding at si Father Dinichi. Mga kapatid, sa inyo po, pakibati muna ang inyong mga katabi. Kamustahin nyo naman po. Pakikamusta mga katabi nyo po. Alam nyo po mga kapatid, kaya ako ginagawa at pinapakamusta ang inyong mga katabi. Sapagkat kapag kayo ay nangangamusta sa isang tao, ibig sabihin niyan, kayo ay nagmamahal sa kanila. Lalong-lalo na ngayong pandemyang ito. Sa Ebanghelyo ngayon po, kanya-kanya po tayong pamamaraan ng paglilingkod. Katulad ng Ebanghelyo ngayon, kanya-kanyang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad po ng isang magulang. Sa isang magulang ay may misyon. Ano ba yung misyon na iyon? Misyon nilang alagaan at ipakita sa kanila ang ating pananampalataya. Ang ibig sabihin, yun ang tunay na pagmamahal. At sa mga estudyante, ano ba ang misyon nyo ngayon habang kayo ay nag-aaral? Ang misyon nyo ay mag-aral. Mag-aral para sa inyong kinabukasan. At sa mga pari katulad ko po, may misyon din po kami na magpalaganap ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kanya-kanya po tayong misyon sa bawat isa. Wala pong exemption mga kapatid. Marahil po ngayon ay napakalungkot ng pangyayari. Ngunit hindi po natatapos ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa atin sapagkat ang Pilipinas po ay minamahal pa rin niya at binibigyan ng blessing sapagkat nakakapagsimba po tayo. Ngunit limitado, pero bukas po ang ating simbahan. Kung titingnan po natin sa mga ibang lugar, sa ibang bansa, hindi po sila nakakapagsimba. Marahil mapalad po tayo sapagkat tayo ay pumupunta sa simbahan at humihingi ng biyaya galing sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ba natin matutugunan ang misyon natin bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo? Sa pamamagitan po
ng pagpapalaganap ng tunay na pag-ibig. Pag-ibig kung saan itinuturo po sa atin ngayon ng Ebanghelyo na kailangan po natin magbalik loob. Magbalik loob at talikuran ang mga kamunduhan. Talikuran ang mga kasalanan. Ito po ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Kung titingnan natin sa unang pagbasa, inanyayahan si Jonas ng ating Panginoon na sabihan ang mga taga-Ninibe na magbalik loob. Ano ang ginawa ng mga taga-Ninibe? Sila'y nag-ayuno, nagbalik loob, kaya hindi natuloy ang pagpaparusa sa bansang Ninibe. Kung tayo po ay nagsumusunod talaga at nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo at alam naman natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, kung tayo ay isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ang tanong ko po ngayon, ano ba o sino ba ang inyong pundasyon sa inyong pananampalataya? Ito ba ang sagot na ano? Ito ba yung material na bagay? Dito ba tayo, ang pundasyon natin ng ating pananampalataya, ay pag tayo ay merong mga marangyang buhay? Ito ba ang nagiging pundasyon natin? O tayo ba ang pundasyon natin sa buhay ay yung nagpapaganda ng physical? O ito ba ang nagiging pundasyon natin na ang pundasyon natin ay ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kung tayo po talaga ay sumusunod at nananampalataya at tunay na umiibig sa ating Panginoong Jesucristo, ay ipapalaganap natin sa bawat isa. Sa panahon po ng pandemyang ito ngayon, paano natin na itutulungan ang mga kapwa natin, ang ating mga kapatid? Paano ba natin sila natutulungan? Sa simpleng kamusta ka, sa simpleng pagngiti, ipinapalaganap mo na ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ikaw, pag nakita ng iyong kapwa na ikaw ay nakabusangot pagkagising pa lang ng umaga, ano ang mangyayari sa buong araw na nakakita sa iyo na nakabusangot ka? The whole day, magiging ganun din ang araw ng nakakita sa iyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa simpleng gesture natin, nababago po ang ating mga kapatid. Nababago po ang ating kapamilya. Paano ba natin sisimulan? Simulan natin sa ating pagtuklas sa ating sarili. Ano ba ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa akin? O sino ba ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan sa akin? Sana mailagay natin sa ating puso at isipan, ang tunay na nagpapaligaya sa akin ay yung pag-ibig at pananampalataya na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, marami na pong nangyayari sa ating lipunan, nangyayari sa ating kapaligiran. Nandyan na nga po ang pagputok ng bulkan, nandyan ang mga lindol, mga kalamidad. Ngayon, ito ang pinaka-challenge po sa atin ngayon, ang pandemya. Nalilimitahan ang ating pagkilos, ang ating pagsisimba. Ngunit kung nakikita po natin sa dambana ng Nazareno ay laging puno. Ibig sabihin niyan, hindi tayo natatakot. Natatakot na patuloy nananampalataya tayo. Sa anong paraan natin may ipapalaganap ngayon sa ating kapwa? Mga kapatid, isa lamang po ang inihiling ng ating Ebanghelyong araw na ito at itinuturo sa atin. Magbalik loob po tayo. Huwag po tayo magdalawang isip na bumalik
sa ating pananampalataya, sa ating pundasyon bilang isang Kristiyano. Nawa, kayo po o tayo po mismo ay maging tulay sa bawat isa. Tulay kung saan patungo sa ating Panginoong Yesukristo. Huwag po tayong maging hadlang sa tulay na yun para sa pananampalataya ng ating mga kapatid. Ito po ang itinuturo sa atin ngayon. Pagpapalaganap ng mabuting balita para makamtan natin ang tunay na kaharian ng Diyos. Yan po, kung tayo ay marunong umibig, kung tayo ay marunong manampalataya, yan po ang magiging tulay natin bawat isa. Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig kung saan namumutawi sa ating pagkatao, sa ating isip at sa ating puso. Ano ang pinaka-challenge sa atin ngayon, mga kapatid? Paano ko patitibayin o patatatagin ang aking pananampalataya kung ako mismo ay nagkakasala? Kaya nga po, meron tayong mga sakramento. Sakramento para tayo ay magbalik loob, pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Dito po, tayo magiging matatag sa ating pananampalataya. Nawa, mga kapatid, pag uwi natin, maging bridge tayo o maging tulay sa bawat isa sa pag-ibigan at pagpapalaganap ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Yesukristo. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko, mga kapatid, patuloy ang Diyos Ama sa pag-aanyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, relihiyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga pinuno ng ating bayan, magkaroon nawa sila ng dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa mapagpagaling na kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon,
gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid ang iyong anak sa tanan. Sa pamamagitan ng banal at tapat mong pamumuhay, iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong idulog. Kami sumasamo sa iyong tumuluhog upang pagkaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gilo mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin sa aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan iyong turo. Paalala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at intayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming mairangal. Ang iyong pagpapalang sa aming binigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito sa pagdaigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagdaandam mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikaw niluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Nialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ng kalangitan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at sa iyo pong panalangin. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan sa tanggapin ang kasugatan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po ninyo ang mga dalala nilang mga imahen at dasalin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga napangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.